First time ko sa Computex, samahan niyo ako. Hello, ko si Alvin, ang inyong tech guy. At para sa mga nanonood sa akin lagi, hello ulit sa inyo, long time no see. Para naman sa mga bago sa channel ko, welcome to Alvin Tries Tech, ang channel ko kung saan pinag-usapan natin mga tech events, tech reviews, tsaka guides. And ayun nga, ngayong first week ng July, nanggaling ako sa Computex held in Taiwan. Para sa mga hindi nakakalam, ang Computex ang pinakamalaking computer expo na ginaganap sa mundo kung saan pinapakita ng mga big brands ang kanilang mga panibagong products at saka ng mga startup kung ano yung mga offer nila sa atin na hindi natin makita sa ibang mga brand. This year, ang pinakamatunog sa lahat ang topic ng AI. And after attending Computex, masasabi ko nga naman na hindi natin pwedeng ma-underestimate yung possibilities na pwedeng mabigay sa atin ng AI at kung paano nito maapektuhan, kung paano natin gamitin ang mga cellphone, laptop devices, or electronics in general sa ating daily lives. So this will be a two-part video wherein sa first video pag-uusapan natin yung experience ko, mga device na natuwa akong makita, mga technology na ngayon ko lang nakita, and syempre mag-focus din sa sponsors na nakatulong nga sa akin makapunta sa Computex 2024. For the second video naman pag-usapan natin yung mga laptop na nakita ko sa Computex. So syempre kung gusto nyo ma-update dyan, mag-subscribe kayo sa aking channel. Ngayon doon tayo muna sa experience ko with Computex at sobrang nakakapagod siya. Basically, parang nag-World Trade Center pero mga apat na ganun yung nilibot mo. Tsaka lahat may iba't ibang products. Tapos aside pa dyan, may mga seminar at keynote ka pang pupuntahan. So bago officially mag-start ang Computex, pumunta ako sa multiple keynotes kung saan nandito ang iba't ibang key person talaga ng tech industry. Nandito yung mga executive, CEO ng mga kilalang brand katulad ng AMD, Asus, Lenovo at iba pa. Mga tao na hindi ko talaga may imagine na makikita ako in person nandito sa event na to. Most of them discussed the power and the possibility of AI and what it has to offer para sa ating daily lives. With the addition of NPU sa ating mga panibagong devices, it certainly improves yung mga output na nakuha natin from AI, better responses, better energy efficiency. Overall, mas gaganda lang talaga yung ating mga electronics. Isa na dito ang isa sa mga sponsors natin kung saan showcase niya naman kung gaano ka-necessary yung magandang hardware para talaga fully natin ma-maximize ang AI technology. Ito yung Kingston Technology with their theme for this year, Raising Beyond Limits. So, para sa mga hindi nakakalam, ang Kingston storage solutions na nagpo-provide sa atin ng SSD at saka HDD, both internal and external. Isa sa mga products na highlight nila sa kanilang booth ang kanilang Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition na RAM na aside from having RGB, kasi mas gumaganda performance kapag may RGB, inspired to from race cars dahil nga ang point nila mas mabilis, mas malakas at mas swabe ang performance ng kanilang mga storage options. Sa kanilang Fury product line, ipinakita nila ang mga pinakamalakas at pinaka-premium nila na storage options. Meron din sila mga RAM at saka SSD na certainly talaga nga namang yung speeds hindi mo basta-basta makikita. Isa pa sa mga products na highlight nila ang kanilang Swift XS external SSDs na definitely by far the smallest and most portable SSD na nakita ko in those storage options. Kung kayo habol nyo talaga yung pinakamaliit at portable na SSD, and definitely check this one out. Yung isang unique na product sa kanila na actually dito ka na nakita yung kanila mga Guardian Iron Key product line na meron mga manual passcode as in may buttons talaga para may additional security pa yung ating mga external storage options. Actually, hindi ko nga alam kung may nag-exist ng gano'n dito sa Pilipinas. Check yung Lazada. If ever meron, lagay ko yung link below. Lastly, to showcase AI technology, meron silang AI PC showcase kung saan ginamit ang kanilang Fury Renegade DDR5 na RAM para ipakita kung paano gumagana ang AI. With the help of their RAM, gumawa ng simulation ang kanilang PC ng isang sasakyan na nagdadrive sa kalsada at finifigure out nito paano lang talaga mag-drive ng safely at mabilis. Hindi rin kasi joke guys ang AI technology, and it does require a lot of hardware performance para talaga ma-execute ito ng maayos. Hindi lang kasi ito yung technology na nakikita natin sa mga phone natin kung saan may AI para mag-render ng images at i-paste yung mukha natin o kaya mag-summarize ng mga articles.
AI also improves yung performance ng ating mga hardware. Through AI kasi yung mga standby programs ng ating PC mas nagiging automated na at mas nalalaman nito kung paano nga ba i-adjust yung power. Ultimately, it makes our PC more proactive pagdating sa pag-adjust ng kanyang performance, mag-focus dun sa mga kailangan at saka mag-chill doon sa mga hindi talaga kailangan. Isa sa mga nag-showcase na to ay ang Zotac, again one of our sponsors for Computex 2024. Ranging from GPUs to mini PCs, offering AI solutions, lahat yan nakita natin sa booth ng Zotac. Marami-rami yung mga product na showcase nila sa kanilang booth, some not even available dito sa Pilipinas, pero gusto ko na rin i-discuss para meron tayong look forward in case na maging available to dito sa Pilipinas. Zotac yung isa sa mga brand dito sa Pilipinas na kilala for their GPUs na maganda ang performance pero made affordable. At dito sa kanilang booth nakita ko yung kanilang mga pinakabagong NVIDIA GeForce RTX 40 series GPU Aero design para mas mapahaba pa ang inyong gaming experience. Basically, mas maganda dapat yung cooling system nito so mas makakapaglaro kayo ng matagal or mas malakas sa inyong mga PC setup. Aside pa dyan, meron siyang mga AI features na dinemonstrate nila sa kanilang booth kung saan AI ang nagpapower ng mga NPC ng game mode to make it even more interactive, personalizable, at saka mas immersive na gameplay lang overall. Speaking of games, aside sa kanilang mga panibagong GPU, dito din nila ni-reveal ang kanilang prototype na Zone Portable PC, isang handheld na gaming console that will eventually compete doon sa mga nakikita natin ngayon katulad ng MSI Claw o kaya ROG Ally na ay nga dahil Zotac to we can expect na mas focus to sa GPU ng kanilang gaming console. Meron sila mga external GPU box, yung tinatawag nila na Z-Box, na again nagfe-feature din ng external AI GPU para matulungan yung ating mga devices na medyo bitin sa GPU performance as long as Thunderbolt compatible ito. Yung isa pa na nakita ko na hindi ko na-realize na necessary pala yung kanilang Z-Box Health Series, mga mini PC na talaga nakafocus sa pag-operate ng mga medical equipment natin. However, hindi lahat ng products na nakita ko sa Computex all about AI din talaga. Some products na natuwa ko na dito ko lang nakita, meron yung mga see-through na LCD display, yung mga bagay na makikita mo lang talaga sa movie, mga waterproof na POS systems, mga panibagong charger, iba't ibang mga products from different startups na nakita ko sa Innovex. So yung Innovex naman parang separate area pa kung saan mostly mga startups talaga yung nagpa-participate. At nakakatuwa lang kasi may special area at saka special support din yung mga startup companies nila so hindi sila ma-overshadow talaga ng mga bigger brands. Meron din mga booth na nag-focus talaga sa mga accessories and peripherals, mga tech backpack, mga keyboard, mouse. Isa na dito ang ating sponsor, ang Dark Flash. So para sa mga hindi familiar sa Dark Flash, makikita nyo to actually sa Lazada at saka Shopee kung saan may presence na rin naman sila sa ating market. Relatively new pero they offer hardware na mas affordable para sa atin. So kung naghahanap kayo ng mga magandang quality at performing na mga hardware nang hindi talaga wasak yung mga bank account nyo, i-check out nyo ang Dark Flash. Dito, showcase nila yung mga iba't ibang keyboards na meron sila, yung ilan available sa local market natin. Tapos, yung iba sa main focus nila, ang kanilang mga cooling systems na syempre may RGB fan ulit. Yung kanilang mga PC case, aside from offering good quality, magaganda rin yung mga design at syempre mas affordable para sa atin. Nain nga, kung hindi nyo naman talaga habol yung mga sikat na brand, tsak makakatipid kayo sa Dark Flash. Chinek ko yung quality nila at so far maganda naman and very reasonable yung price, providing us more options lalo na kung medyo limited ang budget natin. Natapos yung Computex 2024 ng grabe, sobrang pagod talaga kasi wala kang ginawa kundi maglakad, mag-check out ng product, mag-video, mag-shoot. Medyo nakakahilo din talaga i-organize lahat ng files ng products na nakita ko throughout my trip. So abangan nyo na lang yung mga susunod na video kung saan mag-focus naman tayo sa mga panibagong laptop na na-release ngayong 2024 na nakita ko sa Computex at syempre iba pa mga products na nakita ko sa Computex 2024. Definitely isang napakagandang experience at kung sakaling tech enthusiast ka talaga at gusto mo maging updated sa lahat ng mga tech na papasok at ila-launch pa lang, definitely ito ang event na gusto mong maputan.
Provided nga lang na yun, pupunta ka pa sa Taiwan. Hopefully, nakatulong ang video na to na mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba ang nagaganap during Computex. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.